Kapag nagbago ang presyo ng isang produkto, hindi pare-pareho ang laki ng pagtugon ng mga mamimili. Hindi sapat na malaman lamang kung tumaas o bumaba ang demand. Mahalaga ring matukoy kung gaano kalaki ang naging pagbabago. Ito ang sinusukat sa pamamagitan ng elastisidad ng demand at siyang magiging focus ng aralin. Tulad ng isang rubber band, ipinakikita ng elastisidad ng demand kung gaano kaliit o kalaki ang pagbabago sa demand bilang tugon sa pagbabago ng presyo. Ang elastisidad ng demand ay tumutukoy sa antas ng pagtugon ng demand sa mga salik na nakaapekto rito, lalo na sa presyo. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan ng mga negosyo kung paano tumutugon ang mga mamimili, kaya mas makapagpapasya sila tungkol sa presyo at dami ng produktong iaalok. Ngayon naman, linawin natin ang dalawang konseptong kaugnay ng elastisidad ng demand. Una, ang price elasticity of demand. Sinusukat nito kung gaano kalaki ang pagbabago sa demand kapag nagbago ang presyo ng mismong produkto. Ikalawa, ang cross elasticity of demand. Sinusukat nito kung paanong nagbabago ang demand para sa isang produkto kapag nagbago ang presyo ng isa pang kaugnay na produkto gaya ng substitute o complementary goods. Sa araling ito, mas pagtutuunan natin ng pansin ang price elasticity of demand at ang iba't ibang uri nito. Dumako na tayo sa pagkuha ng halaga ng elastisidad ng demand. Ang pangunahing formula ay EP equals porsyento ng pagbabago sa demand divided by porsyento ng pagbabago sa presyo. Sa pinaikling anyo, EP equals percent change in QD divided by percent change in P. Ang EP ay elastisidad ng demand. Ang QD ay dami ng demand. Ang P ay presyo. Ang simbolong delta ay namangahulugang pagbabago. Huwag mabahala kung mukhang maraming simbolo. Hahatiin natin ang proseso sa 4 na malinaw na hakbang upang mas madali mo itong maunawaan. Ngayong nakita na natin ang pangunahing formula ng elastisidad ng demand, tingnan naman natin ang mga hakbang kung paano ito kinukwenta. May 4 na mahalagang bahagi sa prosesong ito. Una, kunin muna ang pagbabago sa demand. Ginagamit natin ang formula na delta QD equals QD2 minus QD1. Ibig sabihin, ibinabawas natin ang unang dami ng demand sa ikalawang dami ng demand upang makita kung gaano kalaki ang naging pagbabago. Ikalawa, kunin naman ang pagbabago sa presyo. Ang formula rito ay delta P equals P2 minus P1. Dito naman natin makikita kung gaano kalaki ang itinaas o ibinaba ng presyo. Ikatlo, kukunin natin ang porsyento ng pagbabago. Para sa demand, ginagamit ang percent change in QD. Para sa presyo, ginagamit ang percent change in P. Dito mahalagang tandaan na hinahati muna sa average o midpoint ang pagbabago bago i-multiply sa 100. Sa demand, ang average QD ay QD1 plus QD2 divided by 2. Sa presyo naman, ang average P ay P1 plus P2 divided by 2. Ikaapat, kapag nakuha na ang 2%, maaari na nating ilagay ang mga ito sa final formula ng EP. Sa madaling salita, ang elastisidad ng demand ay ang porsyento ng pagbabago sa demand na hinahati sa porsyento ng pagbabago sa presyo. Kaya tandaan ang simpleng daloy. Una, pagbabago sa demand. Ikalawa, pagbabago sa presyo. Ikatlo, porsyento ng pagbabago. At ikaapat, i-substitute ang lahat sa formula ng EP. Sa madaling sabi, kinukumpara ng elastisidad ang porsyento ng pagbabago sa demand at porsyento ng pagbabago sa presyo. Ilapat natin ngayon ang formula sa demand schedule at demand curve. Unahin natin ang talaan.
Sa punto A, ang presyo ay 60 at ang demand ay 3,000. Sa punto B, ang presyo ay 70 at ang demand ay 2,800. Habang tumataas ang presyo mula punto A hanggang punto H, unti-unting bumababa ang demand. Makikita rin ito sa downward sloping demand curve. Sa ating halimbawa, susundan natin ang paggalaw mula punto B patungong punto A. Dahil punto B ang pinagmulan, ang P1 ay 70 at ang QD1 ay 2,800. Dahil punto A ang pinuntahan, ang P2 ay 60 at ang QD2 ay 3,000. Mapapansin na bumaba ang presyo, ngunit tumaas ang demand. Ngayong malinaw na kung saan nanggaling ang bawat halaga, handa na tayong magkwenta. I-substitute natin ang mga dato sa formula. Ang P1 ay 70, ang P2 ay 60, ang QD1 ay 2,800 at ang QD2 ay 3,000. Para sa demand, ang 3,000 minus 2,800 ay 200. Ang average na demand ay 2,800 plus 3,000 divided by 2, kaya 2,900. Ang 200 divided by 2,900 times 100 ay humigit kumulang 6.9%. Para sa presyo, ang 60 minus 70 ay negative 10. Ang average na presyo ay 70 plus 60 divided by 2, ang sagot ay 65. Ang negative 10 divided by 65 times 100 ay negative 15.4%. Ngayon, i-divide natin ang 6.9% sa negative 15.4%. Ang resulta ay humigit kumulang negative 0.45. Karaniwang negatibo ang sagot dahil magtasalungat ang galaw ng presyo at demand. Sa pagbibigay kahulugan, ginagamit natin ang absolute value, kaya ang final answer ay EP equals 0.45. Ngayong alam na natin kung paano kinukuha ang EP, gamitin naman natin ang value nito upang matukoy ang uri ng elastisidad ng demand. Sa pagtukoy ng uri ng elastisidad, ginagamit natin ang absolute value ng EP. Kapag mas mataas sa 1 ang EP, elastic ang demand. Ibig sabihin, mas malaki ang pagbabago sa demand kaysa pagbabago sa presyo. Karaniwan itong nangyayari sa mga produktong maraming kapalit o hindi pangunahing pangangailangan. Kapag mas mababa sa 1 ang EP, di elastic ang demand. Ibig sabihin, maliit lamang ang pagbabago sa demand kahit magbago ang presyo. Madalas itong makita sa mga pangunahing pangangailangan. Kapag eksaktong 1 ang EP, unitary ang demand. Magkatumbas ang porsyento ng pagbabago sa demand at presyo. Meron ding dalawang sukdulang uri. Sa ganap na elastic, pahalang ang demand curve at napakasensitibo ng demand sa pagbabago ng presyo. Sa ganap na di-elastic naman, patayo ang demand curve at halos walang pagbabago sa demand kahit magbago ang presyo. Makikita naman sa slide na ito ang anyo ng kurba sa bawat uri ng elastisidad. Sa elastic demand, mas patag ang kurba. Ibig sabihin, mas malaki ang tugon ng demand sa pagbabago ng presyo. Sa unitary elastic demand, katamtaman ang tugon. Magkatumbas ang porsyento ng pagbabago sa presyo at demand. Sa inelastic demand, mas matarik ang kurba. Ibig sabihin, maliit lamang ang pagbabago sa demand kahit nagbago ang presyo. Kapag pahalang ang kurba, perfectly elastic ang demand. Kapag patayo naman, perfectly inelastic ang demand. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa elastisidad ng demand. Kung nakatulong sa inyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.